Nasa linya po ngayon, Senator JV Ejercito. Senator, good morning po. Hi, good morning DJ Chacha at sa ating mga tagapakinig, bandang umaga. Oo, good morning. Senator, una muna, bago itong usapang MAIFIP, ano po ba nangyari sa inyo at ilang araw na po kayo dyan sa ospital? Nako, medyo matagal-tagal na ako. I'm going on my 9th day na rito sa Hospital St. Luke's. Inaubos na yung antibiotics kasi nagkaroon ako ng pneumonia. Siguro after ng budget hearings, no, bumaba yung immune system. Panay puyat doon. Tinamaan tayo. Hopefully, matapos na ito. Hopefully, makalabas na ako by today or tomorrow. Okay. Tinatapos na yung antibiotics. That's good news po, Senator. So ano po ba ito? Hahabol po kayo sa BICAM kung sakali man o advice ng doktor wag muna magpa-stress. Paano po yun? Siguro naman pwede akong mag-participate sa BICAM kasi sayang naman na DJ Chacha, pinaghirapan natin ito lalo na budget hearings, no? Nagdepensa ako ng mga importanteng department tulad ng DOTR, DILG at iba pa, at siyempre gusto ko rin ilaban yung siguraduhin na ilaban yung mga interventions natin, lalo na yung sa DOTR, DJ Chacha, yung sa alam mo, naging controversial yung sa foreign assisted projects o priority programs na nailagay ito sa program appropriations, no, nung for 2 years nila Saldico. Nangyari dyan, nag-complain ang Japan, ang JICA, at ADB na nakakahiya, no, dahil sa delay. So, binalik natin yan sa program appropriations at sinigurado natin na hindi na magkakaroon ng delay, lalo na yung government participation itong yung North-South Commuter Line, Metro Manila Subway, no, para tuloy-tuloy na po at kailangan po natin kasi ito sa economic to stimulate economic growth. Oo, so ibig sabihin paglabas niyo po ng ospital mamaya o bukas, diretso po agad kayo sa trabaho. Ito nga po, kahit nasa ospital kayo, naglabas kayo ng statement ukol po dito sa malaking pagtaas ng pondo nitong MAIFIP from 24.23 billion pesos sa NEP. Umabot na po ito sa BICAM version ng 51.6 billion pesos, and some of the senators, including Senator Ping Lacson, sinasabi kapag ganyan yung budget, hindi ko pipirmahan yan. Kayo din po, nagbigay kayo ng babala dun sa statement na inilabas niyo na yung pagtaas nitong MAIFIP budget sa BICAM maaaring maging politically mediated access to healthcare. Ano po mismo yung nakikita niyong panganib dito, Senator JV? Bakit hindi kayo pabor sa pagtaas nitong MAIFIP budget? Opo, kasi alam mo naman ako ang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Act. And ito pong pagtaas ng MAIFIP, I think will be contrary to the very purpose of the Universal Healthcare Act. No? Kasi ang vision po ng UAC, DJ Chacha, yung hindi lamang magbigay ginhawa, kundi pasimplihin ang buhay, no, at serbisyong pangkalusugan. Kumbaga, tinanggal na nga po natin yung mga tao na pumipila sa PCSO, sa PAGCOR, dati, no, para lang makakuha ng assistance, at yung pagpila rin sa mga politiko, no, na ito'y patronage politics. Ang gusto natin lahat ito ilagay na sa PhilHealth, ilagay na po sa mga ospital ang pondo para pag nagkasakit ka, problemahin mo na lang gumaling, yung kung saan-saan ka papipila at hihingi at manlimos. Hindi dapat nanlilimos. Kaya ako po ay hindi pabor na lakyan yung MAIFIP kasi patronage politics to, DJ Chacha. Oo. Malinaw na malinaw po yan at yan din po ang sinasabi ng mga civil society orgs natin, maging ng mga budget watchdogs natin. Kahapon nga po kasama namin dito si Professor Shelo Magno at sinasabi niya, hindi niya maintindihan yung argumento ng ilang mga mambabatas, lalo na po yung mga nasa lower house, nasa Kamara, na pilit ipinagtatanggol ito. Though sa Senado, kung narinig niyo po, hindi ko sure kung nakaka-monitor kayo, may pahayag din na ibinigay si Senator Loren Legarda na we are not living in a perfect world, kaya kailangan pa rin daw po itong MAIFIP budget. Ang sinasabi nila ay marami daw mga Pinoy, aabot daw sa 1.1 million ang hindi maaabotan ng tulong kapag hindi daw po nadagdagan yung budget. On the other hand, sinasabi po ni Professor Shelo Magno at ng iba pa na hindi, pwede nang nasa PhilHealth yung budget na yan, i-zero nyo na yung MAIFIP. Ano po ang pwede bang gawin talaga dito, Senator JV? Bilang kayo po mismo itong isa sa mga ang nagsulong nitong Universal Healthcare Law, possible po ba na zero budget for MAIFIP at ilipat na ito lahat sa PhilHealth o kaya po sa mga government hospitals?
Honestly, DJ Chacha, totoo naman nakakatulong pa rin naman itong maisip, no? Kaya nga po, ako po pabor na magkaroon pa rin ng budget, pero sundin natin yung nasa net na 24.33 billion at ibigay lang natin ito sa DOH para po yung mga halimbawa hindi kinakailangan at dagdagan o hindi ma-cover kaagad ng PhilHealth o ng ibang yung mga private hospitals, matulungan pa rin po, no, through DOH, no? Ako po sumusulat ako minsan diyan, nakakatulong yung guarantee letter, nakakatulong naman sa atin. Pero ang sa akin po, sana the bulk of our budget for health, i-concentrate na natin sa PhilHealth at sa mga hospitals para po yung, kasi DJ Chacha, alam mo yung UHC, marami kong pinagdaan ng birth pains, no? Nung sa 2019, nagkaroon pa ng COVID. Pero ngayon, dahan-dahan na nararamdaman, no? May zero balance billing na, tapos gumaganda na po yung mga packages ngayon, and yung under the new president kay Ed Mercado, yung case rates nag-improve na, at saka yung participation kapag na-hospital ka, mas malaki na ngayon ang kino-cover ng PhilHealth. At dahan-dahan, it's a work in progress, pero ngayon ay nararamdaman na dahan-dahan at gumaganda na. Kaya ibuhos na lang natin sa Universal Healthcare Law at PhilHealth para mas maging mas madali ito para sa ating mga kababayan. Oo, yun nga pong mungkahi ninyo doon sa inyong statement na idirekta ito sa PhilHealth o kaya po doon sa mga ospital for the zero balance billing. Pero Senator JV, hindi ba pwedeng zero budget talaga for MAIFIP? And let's put all of the budget straight to PhilHealth. Wala po ba kayong, kumbaga kasi parang ang pagkakaintindi ko, your stand is you're okay with MAIFIP basta hindi nadadagdagan yung pondo. Pero yung iba na gusto nila idagdag dito, irekta na natin sa PhilHealth and other government hospitals. Pero ang tanong ko po uulitin ko, Senator JV, hindi ba posible na talagang zero budget for MAIFIP? Hindi po ba pwede iyon? Siguro, DJ Chacha, no, in time, pag talagang, sabi ko nga kanina, work in progress pa tong Universal Healthcare Law, no? Marami pa tayo mga challenges. Nakakatulong to maisip in the transition na habang piniperfect pa natin tong UHC. Pero pag yung talagang zero balance billing, naging maayos na itong naitaas na natin yung mga benefit packages, lalong-lalo ng coverage, no? Yung kapag may na-hospital ka, mas tumataas na yung participation ng PhilHealth, ay siguro dahan-dahan pwede na natin we can do without the MAIFIP. Pero hanggang ngayon, sa ngayon na admittedly, DJ Chacha, work in progress pa. So I think makakatulong pa ito MAIFIP. Pero doon na lang tayo sa original budget. Huwag na natin dagdagan. Sen Kasi JV, mag-concentrate na tayo. may binabanggit po si Professor Shelo Magnong, sinasabi niya, there's already a mechanism in PhilHealth kung saan pwede ilagay doon yung pondo ng MAIFIP. Hindi po ba yun possible? Kasi naiintindihan natin na okay, hindi perfect yung UHC law, pero may binabanggit siya na there's a mechanism already in PhilHealth. Kahit wala yung MAIFIP budget, kaya. Hindi po yun kaya? Sa tingin ko, siguro transition, no? Hanggat na, ako kasi gusto ko maging perfect muna yung UHC. Hindi mo perfect, but maging epektibo na lahat, no? Yung zero balance billing, yung nabanggit ko kanina, bago tayo kasi sa ngayon talagang admittedly, nakakatulong pa rin naman yung MAIFIP, pero wag lang tayong masyadong mag-depend on it kasi nga gusto natin tanggalin talaga among the salient features ng UAC. Yung pong intervention, yung patronage politics. So, dahan-dahan siguro kailangan na natin alisin. Tapos, kung pwedeng in the future, masisiro na natin, talagang ibuhos na natin sa PhilHealth. Is it possible by next year? Gaano po ba katagal bago natin maayos itong yung mga problema dito sa UHC law? Well, yan ang natin. Actually, it's a 10-year program, DJ Chacha. So, we are entering the 7th year, no? So I think siguro kung tapusin na natin yung kung mas maganda, kung mas maaga, pero kung hindi man, siguro on the 10th year, hopefully talagang maayos na ito. We are seeing we are seeing big improvements naman, no? Especially under the new PhilHealth administration now. So hopefully mas gumanda pa para
dahan-dahan pwede na natin i-phase out itong maisip ika nga. Oo, puntahan ko po itong farm-to-market roads kasi isa rin po ito sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na hanggat hindi kinokorek sa BICAM yung farm-to-market roads allocation, hindi niya daw pipirmahan po itong budget. Kayo po, anong stand nyo dito? Kasi lumaki din po yung ating farm-to-market roads allocation. Parang ang siste, binawasan yung sa DPWH, okay, walang flood control, pero ang hinala nung iba, baka ililipat lang dito sa farm to market. Well, alam mo, DJ Chacha, itong kinaharap natin na floodgate scandal is the biggest scandal, corruption scandal in Philippine history, no? Talagang isa sa madilim na panahon to. And we really have to institute reforms, lalong-lalo sa budget na ito. Ang taong bayan, galit eh. So kailangan natin talaga, ipakita na may reforma tayong ginagawa, lalo na sa DPWH, at sa iba pong mga ehensya, naging kailangan very transparent tayo, no? Kaya I would agree sa stand ng aking pong mga ibang kasama na kung ano po yung wala, dapat tigilan na natin yung insertion. Kung yung wala po doon sa Senate or sa House version, dapat wag na natin lagyan dito sa BICAM kung sakasakali. Kasi dyan po tayo nagkagulo-gulo, Diyan po nagkakaroon ng bulilyaso kung yung titignan, yung naging history, yung po maging kung saan kinuha yung mga anomalous flood control projects at iba pa, nanggaling po sa mga insertion. So, iwasan na po natin yan. Oo, iwasan ang insertion, tigilan ang insertion. Nakita nyo na po ba itong paglobo po ng budget? Halimbawa po ni House Speaker D, sa DPWH budget, 1.1 billion lang po yung inilaan and then lumobo po ito sa 3.8 billion pesos. Kasama din po si House Committee Finance Chair Swan Singh. Ang original budget sa DPWH, 1.6 billion, lumobo po sa 3.4 billion pesos. Kapag po ba ito hindi na bago, are you not same po ba kayo ng stand itong si Senator Ping Lacson? Hindi nyo rin po ba pipirmahan yung budget? Siguro hopefully DJ Chacha, no, nagkakaroon ng caucus, nagpapatawag ng caucus ngayon yung Senate contingent eh. Unfortunately hindi pa ako nakakasama, pero hopefully pag nakalabas ako, pag-uusapan po namin yung magiging stand namin. Pero malamang I think kung ano po magiging desisyon ng ating Senator Gatchalian, our finance chair, ay talagang very firm naman ang ating mga kasama na wala nang idadagdag. No? Kapag kung ano po yung nasa Senate and yung nasa House, dapat hanggang doon na lang. Kaya this is a budget, itong budget na to, DJ Chacha, reforma talaga ito. Kailangan natin talaga maglinis. Ang taong bayan ay nag-aantay kasi ng makita na may ginagawa tayo paglilinis sa ating bumakuran. Yun na nga po. Kailangan maging firm tayo. Oo, yun na nga po ang pinagtataka namin kasi open BICAM na ngayon and we're expecting sana na walang insertions. Pero ganito po yung nangyari na yung mga House leaders natin, nagulat from the PCIG report, inilabas nila na ganito yung naging paglobo nung mga budget pagpasa po dito sa Kamara. Ano naman po ang stand ninyo dito sa tinatawag na deadlock na nangyari dyan sa BICAM dahil ipinagpipilitan ng Kamara na ibalik yung budget ng DPWH pero ang stand po ng inyong mga kasamahan, hindi. Nagbigay na ng computation ng DPWH, stick tayo dyan or pwedeng aminin muna ni DPWH Secretary Vince Dizon na nagkamali siya sa computation. Kayo po ba'y kasama ng mga kasamahan nyo sa Senado na hindi kayo papayag na ibalik po yung budget ng DPWH na inalis na? Well, ako kasi DJ Chacha, ako kasi looking forward na rin. Kailangan talaga natin itong reforma, kailangan din natin malaman yung mga salarin sa nangyaring flood control scam at lahat itong corruption scandal. But at the same time, DJ Chacha, I think kailangan balansin natin, kailangan natin yung mga infrastructure projects, lahat itong mga ito kasi ang pinaka-economic driver natin Ito yung magbibigay ng buhay sa ekonomiya natin at trabaho. So kailangan balansin. Although ang hirap talaga ngayon kumbaga magbalanse kasi kailangan mo pakita may reforma tayo, kinat mo lahat ng mga cost of production and yung maglalagay ka ng safeguard pero at the same time wag naman very restrictive DJ Chacha. Baka wala nang sumamang magbid ng mga contractors.
mga contractor. So hindi naman natin pwedeng pigilan din yung economic growth natin, yung kasi itong natin, economic drivers natin, itong infra kailangan magtuloy-tuloy. So kailangan sa akin po, ako kailangan balanse, pag-iisipan natin kung paano kailangan magkaroon ng reforma, yung mga safeguards nandyan, pero at the same time, we really have to make sure that the push for infra development and itong economic drivers natin magtuloy kasi ito magbibigay ng buhay sa ating ekonomiya. Oo. So, Sen JV, parang ang stand nyo is the stand also of the House leaders or yung mga kasama po ng, o hindi lang House leaders, I'm sorry, yung mga stand ng mga nasa Kongreso. House Yun po kasi, contingent. yun po kasi ang stand Hindi, nila. hindi naman po. Kailangan, sabi ko lang balansehin, pero kailangan, I would like to, na kailangan kung ano yung, again, kung ano yung nandun na, wala na dapat baguhan, no? Wala nang palitan. Oo, So, wala nang palitan. kailangan ipakita kung ano yung sinabi ni DPWH, kung nagkamali man, dapat aminin yan. Dapat we can adjust a little. Parang nga sabi ko, wag naman maantala yung growth. Pero ang mas importante sa atin ngayon, yung reforma kasi, yung safeguards. At yung tao kasi, galit dito sa nagyaring corruption scandal. We have to show na meron tayong ginawang paglilinis sa ating bakuran. Okay, oo. At least, oo. Ito, may pahabol lang po na tanong si Popoy, Senator. Pahabol lang po Senator JV kasi nga merong sinasabi ang House na maganda na imbitahin daw si Secretary Vince Dizon para magpaliwanag sa bicameral conference. Matagal na rin po kayong Senator. Ito po ba ay nangyari na noon? Unprecedented po ba? Unprecedented daw po ito no na merong naimbitahan para magsalita na hindi naman miyembro ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Nga lang, kung sakasakali, papayag po ba kayo na humarap nga siya sa BICAM para magpaliwanag? DJ Kokoy, parang as far as I can remember, parang first time, no? Na kasi dati pag BICAM talagang both contingents of Senate and Congress lang talaga yan. Pero ngayon po siguro dahil nga ibang kaso ito dahil sa nangyaring ang floodgate scandal, kakaiba. So siguro maaaring payagan kung yung sinasabing adjustment na hinihingi at kinakailangan ipaliwanag, then siguro pwede rin naman nating pakinggan dahil sabi ko kailangan natin timbangin yung ating pong yung push for economic growth, pero at the same time para sa akin mas matimbang pa rin yung reforma, no, yung paglilis sa ating bakuran. So doon pa rin sa safeguard, no, sa necessary safeguard at paniguro na wala na pong anomalyang mangyayari. Meron pa po kayang panahon kung sakasakali na mapapayagan nga kung magsalita si Secretary Vince, sa tingin ninyo, Senator JV? Ay mukhang ang sabi ni Senator Gatchalian, ang ating pong finance chair, mukhang magko-convene next week. Hopefully mahabol bago mag-22 ba ipasa itong budget. So sana magkaroon na ng kasunduan, no? Kasi may deadlock ngayon sa BICAM, pero hopefully ma-resolve na yan within the week. So hopefully makahabol din ako doon sa para masigurado natin yung ating mga nilalaban, at least may manifest po natin. Sen JV, meron po, ngayon nga po ay nasa ospital kayo, no? Yes. Sabi nyo ay palabas na rin kayo. Ano ba, within the day ba yan o tomorrow? Tomorrow daw. Today or tomorrow. Meron din pong sinabi na magtatrabaho daw kayo kung kakailanganin hanggang sa Pasko. bisperas ng Pasko. Kaya po ba? Baka baka kaya na-extend kaya para makahabol din po ako. Sana kasi sayang yung pinagtrabahuhan natin ito nung budget hearing. So at I want to make sure yung mga nilaban po natin, yung nabanggit ko kanina kay DJ Chachay sa foreign assisted, yung pang mga priority programs natin na ito'y mailagay sa program appropriations, no? At mabigyan ng prioridad para hindi na ito maantala. And at the same time, yung maipip, no? Of course, my standard is very clear. Siyempre, doon ako sa Universal Healthcare Law at ibuhos na lang natin sa PhilHealth. And ito namang sa DPWH na deadlock, kailangan nating marinig pa rin ang both sides. Of course, I would go with my colleagues this time kung ano yung kanilang stand, no, na kung ano po yung wala, bawa yung dumagdag na inserts na mga budget ng farm to market roads, kung wala yan sa original ng budget ng House of Senate, dapat wala na. Tatabasin. Opo.
So doon po tayo. Oo, kumbaga same kayo ng stand ng mga kapwa nyo po, Senador. Kung ano lang ang naipasang budget, yun lang, wala nang dagdag dito. Last na lang po, Senator, we know kailangan nyo po ng pahinga. Ito pong postponement na nangyari po sa BICAM, is this normal or first time lang din po ba ito nangyari? Dahil deadlock, nagkaroon ng postponement sa BICAM deliberations? Alam mo, DJ Chacha, parang ako, in my experience, first time ito nangyari kasi ito kasi talagang live stream, no? Wala nang tinatawag na small BICAM. So, and at the same time, nabanggit ko kanina, ito yung very first budget under na talagang gagawing reforma dahil nga po as a result of the scandal. So, I think first time ito sa akin pong nagkaka-recall, no, sa aking experience. Okay, sige po. Senator, aantabayanan namin kayo ha dun sa mga susunod na budget deliberation sa BICAM, and get well soon po. Sana di kayo masyadong stress dito po sa mga usapin sa budget. Oo nga, nami-miss ko na rin pubadyak, DJ Chacha. Oo nga. Alam mo naman, yan ang kaligayahan natin. So hopefully makabalik ako. At gusto ko talaga makahabol din lalo na dito sa lalo na sa BICAM, no, para po at least matindigan natin yung mga pinaglaban natin ng budget hearing. Oo, maraming salamat po. Once again, Senator JV Ejercito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!